Tinanggihan ni Pangulong Recep Tayyip Erdogan ng Turkey si Vladimir Putin at nagpasyang hindi ang Russia ang suportahan. Sa ngayon, sinusubukan ng Turkey na alisin ang mga Russian na surface-to-air missile system na S-4 na raan na binili noong 2019. Sa ganitong paraan, nais ni Erdogan na tuluyang makipagkasundo sa Washington at makuha mula rito ang mga stealth fighter jets na ikalimang henerasyon na F-35. Ngunit ang mahalaga, matindi ring sinabi ni Erdogan na gagamitin niya ang lahat ng kanyang koneksyon upang magbigay ng presyon kay Vladimir Putin para tapusin ang digmaan. Sa loob ng maraming taon, naglaro ng dobleng laro si Recep Tayyip Erdogan na inakala ng marami na walang talo. Sa isang banda ay may koneksyon siya sa kanluran, sa kabilang banda naman ay sa Russia. Ipinakilala ni Erdogan ang sarili bilang di mapapalitang tulay sa pagitan ng kanluran at Kremlin, kaya umaasa rin sa kanya ang Moscow, pati sa Washington at Brussels, sabay-sabay. At kaya maraming analyst ang nag-akala na sa huli, ang presidente ng Turkey na nasaktan sa kanluran dahil sa mga sanksyon at pagtanggi na magbenta ng armas ay tuluyang papanig sa Moscow. Ngayong linggo, sa NATO Summit sa sariling kabisera sa Ankara, sa wakas ay nandesisyon si Erdogan. At ang naging desisyon niya ay kabaliktaran ng inaasahan ng maraming eksperto. Hayagang at malinaw na pinanigan ng Turkey ang panig ng Ukraine at ng kanluran. Tinawag ni Erdogan ang Russia hindi bilang kasosyong kailangang paligayahin, kundi bilang target ng presyon na kailangang idiin para sa kapayapaan. Ako si Alexi Pecci. Talakayin natin ito ng sabay dahil may mga bagay na dapat linawin at unawain. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Ngayon, may balita na lumabas na tuluyan ng tinatanggal ng Turkey ang mga S-4 na Raan anti-aircraft missile system na binili nila mula sa Russia noong 2019. Pero, pag-usapan muna natin ito ng sunod-sunod dahil ang pagbebenta ng sapat na Raan ng Ankara ay simula pa lang ng mas malaking usapin. Sa pagbubukas ng NATO Summit noong Hulyo 7, nagbigay ng pahayag ang Pangulong Turko na mahirap maisip mula sa kanya noong nakaraang taon. CP. Sa pagtulong sa Ukraine, ginagamit din namin ang aming komunikasyon sa Russia para hikayatin silang maghangad ng kapayapaan. Agad niyang iniugnay ang sarili sa linya ng Washington at Kiev. CP, ibinabahagi namin ang mapayapang pananaw ni Pangulong Trump sa digmaan sa Ukraine. Ibig sabihin malinaw na, diretsang sinabi ni Erdogan na panig siya sa kanluran at Ukraine. At hindi lang ito basta walang laman na retorika na walang kabuluhan, hindi. Ipinapakita ng Turkey ang aksyon sa salita gamit ang armas. Ito ang ikalawang mahalagang punto ng biglang pagliko ng Turkey. Ngayon, humaharap sila sa kanluran at Ukraine. Diretsong sinabi ni Erdogan na bukod pa sa tulong militar na ibinibigay na ng Ankara sa Ukraine mula mismo sa kanilang sariling pambansang reserba, patuloy silang mag-aambag sa programang Pirel. Ito ang paraan kung paano bumibili ng armas para sa Ukraine ang mga bansang kasusyo. Sa ganitong diwa, si Erdogan ay hindi tagapamagitan sa labanan. Siya ay tagapagtustos ng armas sa isa sa mga naglalabang panig at ang bansang iyon ay Ukraine. Kasabay nito, ayon sa mga impormasyong mula sa Ukraine, pinag-uusapan din ang malakihang supply ng mga Turkish na attack drone na Bayraktar. Sa mga Bayraktar na iyon, talaga nagsimula ang ugnayang militar ng Ankara at Kyiv noon. Sa digmaan sa Ukraine, sinusuportahan niya ang pananaw ni Ginoong Trump tungkol sa kapayapaan. Ipinapahayag ko ang aking suporta sa inisyatiba ng listahan ng mga pangunahing pangangailangan ng Ukraine. Mula sa sarili nating pambansang inventaryo ang ibinibigay natin sa Ukraine. Bakit naging posible ang pagbabagong ito ni Recep Tayyip Erdogan ngayon lang? Ang sagot ay nasa ikalawang malaking balita ng linggong ito na konektado sa una. Sa isang personal na kasunduan sa pagitan ni Trump at Erdogan. Noong ika-7 ng Hulyo sa Ankara, bago pa man magsimula ang summit, inanunsyo ni Trump ang isang bagay na matagal nang hinahangad ng Turkey sa loob ng maraming taon at nakamakailan lang ay tila imposibleng mangyari. Ipinahayag ni Trump na aalisin ng Estados Unidos ang mga parusa na ipinataw laban sa Ankara bilang parusa sa pagbili ng mga Russian sapat na Raan noong 2019. At nahalos napagdesisyonan na ang pagbebenta ng mga ikalimang henerasyong eroplanong pandigmang F-35 sa Turkey.
Ang pahayag ni Trump ay halos nagpapakita ng paninindigan. Ayon sa kanya, wala siyang alinlangan tungkol sa pagbebenta ng F-35 sa Turkey. At ang pinakamahalaga, ipinaliwanag niya kung bakit. At ang paliwanag na ito ay naging direktang dagok sa imahe ni Recep Erdogan bilang isang pro-Russia na leader. Narito ang CP. Sa maraming aspeto, mas tapat ang Turkey kaysa sa ibang mga bansa na inaakala nating dapat ay tapat. Malinaw na kiniliti nito ang ego ni Erdogan dito at malabong isugal niya ang kasunduan kay Trump para lang sa pagkakaibigan kay Putin. Diyan mismo nakatago ang buong biwa, kumbaga, ng palitan. Ang pagbabalik sa programang F-35, ang pinakamakabagong eroplanong pandigma ng kanluran, ay hindi talaga tugma sa pakikipaglapit sa Russia na dahilan kung bakit binili ng Turkey ang sapat na raan noon. Dahil, maging tapat tayo, hindi naman talaga tungkol sa mismong gagamitan, hindi tungkol sa mismong S-4 na raang sistemang pangdepensa, sa impapawid hindi. Ang pinag-uusapan dito ay isang hakbang na pampulitika. Ipinakita noon ni Erdogan sa kanluran na kung hindi tatanggapin ng Turkey sa pamilya nila at hindi ibebenta sa kanila ang F-35, lalapit ang Turkey sa kalaban nilang Russia. Heto na ang unang hakbang. Bibili kami ng sapat na raan sa Rusya. Pero sa Estados Unidos ng Amerika, hindi sila nanahimik noon bilang tugon. Ang pangunahing legal na hadlang para sa kasunduan sa F-35 ay ang batas ng Amerika noong 2020 na nagbabawal magbenta ng F-35 hanggat may mga Russian Air Defense System pa si Ankara. Ibig sabihin, ang halaga ng F-35 ay kapalit ng pagtalikod sa armas ng Russia. Kapansin-pansin din ang isa pang detalyeng binibigyang diin ng mga tagamasid. Ang dating ideya na ipadala ang Turkish sa 400 sa Ukraine ay hindi natuloy at ngayon ay itinuturing na ring malabong mangyari dahil malamang na parehong sina Trump at Erdogan ay tutol sa pagpapadala ng Russian system sa Ukraine. Ngunit ang direksyon ng negosasyon ay malinaw na malinaw. Ang Turkey ay lumalayo sa pagdepende sa depensang Ruso at lumilipat sa pagdepende sa depensang Amerikano at kapalit nito makakakuha sila ng F-35 at mga makina para sa sariling fighter jet na KA. Sa huli, para makipag-ayos sa Washington at makuha ang F-35 na ikalimang henerasyong stealth fighter sinusubukan ng Turkey na alisin ang Russian S-400 anti-aircraft missile system. Humingi na ang Ankara ng pahintulot sa Moscow para muling ibenta ang mga ito sa ibang bansa at ayon sa Hurriyet, maaaring United Arab Emirates o Qatar yon. Inilunsad ng Ankara ang inisyatibang ito noong isang linggo bago ang NATO summit ngayong linggo. Ilang buwan na ang nakalipas, iminungkahi ni Pangulong Recep Tayyip Erdogan na ibalik sa Russia ang S-400 system. Ngunit ayon sa mga opisyal ng Turkey, hindi sinuportahan ang ideyang ito. Ibig sabihin, ayaw ng mga Ruso na bawiin ang mga sapat na raan na ito. Nag-alok ang Turkey sa Estados Unidos ng mga siwa sa mga sistemang ito, pero manatili sa Turkey ang mga misail para sa mga pambihirang sitwasyon. Ayon sa Ankara, ito raw ay makakatulong para maalis ang mga pangamba ng mga nakokolektang datos ng S-4 na raan ay maaari magbanta sa stealth na kakayahan ng F-35. Pero hindi rin pumayag ang Washington sa ganitong opsyon. Sabi nila, hindi, alisin ninyong lahat para wala talagang mga kagamitang Ruso sa teritoryo ng Turkey. Samantala, isinulat na mamamahayag mula sa Hurriyet na si Abdul Qadir Selvi noong Biyernes na, ayon sa impormasyong nauha niya, na ibenta na ang mga sistemang S-4 na raan sa isang ikatlong bansa at ang kasunduan ay i-anunsyo ngayong araw o bukas. Ayon sa ulat, isa sa mga bansa sa Persian Gulf ang bumili nito. Sa Kremlin ngayon, simple lang nilang sinabi na nakikipag-ugnayan sila sa Turkey tungkol sa sapat na raan. Susunod, babanggitin ko ang sinabi ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov. Dito, isa lang ang masasabi ko. Ang paksang ito ay kabilang sa mga napakasensitibo. Nagkaroon kami ng mga ugnayan sa panig ng Turkey tungkol sa paksang ito at ipagpapatuloy namin ang mga ugnayang ito. Yon lang. Sino ang pinakamaingay na nagalit sa paglapit ni Trump at Erdogan? Dito makikita ang kapansin-pansing pag-ikot ng pangyayari. Hindi lang Kremlin ang hindi natuwa, pati na rin ang Israel. Sa Fox News, nanawagan si Netanyahu kay Donald Trump na huwag ibenta ang F-35 sa Ankara at sinabing hindi dapat ibigay ang ganitong armas. Aniya, hindi dapat bigyan ng armas ang rehimeng nahawahan ng Muslim Brotherhood at tinawag si Erdogan na hayagang nananawagan sa pagwasak ng Israel. Tinanggihan ni Trump ang pagtutol ng pinakamalapit niyang kaalyado na malinaw na patunay kung gaano kaseryoso ang desisyon ni Erdogan. Isinama niya ang Turkey sa kanlurang alyansa
Kaya ngayon ang punong ministro ng Israel ay nababahala sa lumalakas na impluwensya ng Ankara sa NATO. Ngayon, tingnan natin kung saang konteksto sinabi ni Erdogan ang mga salitang ito dahil ang buong summit ng NATO ay naging isang demonstrasyon na ang kanluran ay kumikiling sa Ukraine. Ang pangunahing kaganapan sa ikalawang araw ay ang pagkikita ni Trump at Pangulong Zelensky at sa resulta nito, nakamit ng panig ng Kyiv ang pinakamalaking pakinabang. Inanunsyo ni Trump na magbibigay ang Estados Unidos sa Ukraine ng lisensya para gumawa ng mga sistemang pangdepensang panghimpapawid na Patriot. Yun mismong sandata na matagal nang hinihiling ni Zelensky at nananatiling tanging kagamitan sa arsenal ng Ukraine na kayang magpabagsak ng mga ballistic missile ng Russia. At ngayon, kumalat sa lahat ng balita ang sinabi ni Donald Trump nang idineklara niya at ito ang kanyang sinabi. Bibigyan namin kayo ng karapatang gumawa ng Patriot. Ituturo namin sa inyo kung paano ito gawin. Hindi na kayo makakapagreklamo na kulang ang binibigay namin. Mas gusto ko itong depensibong sandata kaysa sa mga pandigma. Hindi lang ito ang palatandaan ng pagbabago ng direksyon. Sa pangwakas na deklarasyon ng NATO Summit sa Ankara, nangako ang mga kaalyadong Europeo at Canada na magbibigay sa Ukraine ng hindi bababa sa 70 bilyong euro na tulong militar para sa 2026 at ganon din kalaking tulong para sa 2027. Simboliko na euro ang ginamit na halaga, hindi dolyar, na nagpapakita na Europa ang may pinansyal na responsibilidad. Sa unang pagkakataon, tinawag ng deklarasyon ng NATO Summit ang Ukraine na may ambag sa seguridad ng Euro-Atlantikong rehiyon. Ayon sa mga eksperto, isa ito sa pamantayang sinusuri para sa pagiging miyembro ng isang bansa sa NATO. Bukod dito, lumad na rin si Zelensky ng mga kasunduan sa drone kasama ang Netherlands, Denmark at Estonia sa gilid ng summit. Narito, inilahat ni punong ministro ng Netherlands, Rob Jetten, ang pagbabago ng pananaw ukol sa Ukraine. Dati, tinatanong ng lahat kung ano ang magagawa ng Europa at NATO para sa Ukraine. Ngayon, panahon na para tanumin kung ano ang matututuhan ng Europa mula sa Ukraine laban sa banta ni Vladimir Putin. Ang Russia naman? Ang nakuha ng Russia mula sa summit na ito na ginanap sa Turkey na sa loob ng mga dekada ay itinuturing na parang kaalyada ng Kremlin ay kabaligtaran ng anumang inaasahan nila. Sa pinal na deklarasyon na pinaktibay sa pamumuno ni Recep Tayyip Erdogan, kinilala ng mga lider ng NATO na ang Russia ay isang pangmatagalang banta sa Euro-Atlantic na komunidad. At si Erdogan mismo na itinuturing na kaibigan ni Putin ang namuno sa summit na ito na nagdeklara sa Russia bilang pangunahing banta. Kung gusto niya talaga, kaya niyang gawing mas magaan ang pahayag pero mukhang ayaw niya. Ano ang ibig sabihin nito sa kabuuan? Si Recep Tayyip Erdogan ay gumawa ng malinaw at pragmatikong pagliko. Hindi siya naging neutral na tulay, lalo na hindi naging kaalyado ng Moscow. Pinili niya ang panig na nagbigay sa kanya ng F-35, nag-alis ng parusa sa mga makina ng Turkish Kaan fighter jet at nagbigay sa kanya ng katayuang susi at hindi mapapalitan sa NATO. Nag-aalok siya sa Ukraine ng armas mula sa sarili niyang inventaryo at programang puel habang sa Russia ay iniaalok niya ang sarili niyang mga paraan ng pagdiin ayon sa kanya. Mahalaga rito ang pagiging tapat at iwasang gawing itim at puti ang larawan. Hindi dapat yon. May sariling dahilan ang pagpili ng Turkey, hindi ito basta ginagawa ni Erdogan. Sinasadya ni Erdogan na panatilihin ang mga linya ng komunikasyon sa Kremlin at patuloy niyang ipinapakita ang sarili bilang tagapamagitan at negosyador. Ito ang matagal na niyang paraan para manatiling kailangan ng lahat ng panig at hindi mawalan ng impluwensya. Hindi niya sinisira ang ugnayan niya sa Moscow ng hayagan gaya ng ginagawa ng mga bansang Baltiko, Poland at iba pa. Hindi. Hindi ito ginawa ni Erdogan sa maraming taon at nanatiling konektado sa Moscow, pero malinaw na ang direksyon ng kanyang kilos. Kapag ang isang lider na sanay magbalanse sa Moscow at kanluran ay hayagang nagsabing ginagamit niya ang espesyal na koneksyon para mapaupo si Putin sa negosasyon. Kapag nagpapadala siya ng armas sa Kyiv at nangakong itutuloy at palalawakin pa ito. Kapag pinalitan niya ang mga Russian S-4 na raan ng American F-35 at kapag siya mismo ang namumuno sa summit na nagdedeklara sa Russia bilang pangmatagalang banta, ito ay sa katunayan isang desisyon na nagawa na. At ito ay parang pinagtibay na. Sa kabila ng lahat ng mga reserbasyon ng Turkey, sa kabila ng lahat ng natitirang tusong dobleng laro, pero gayon pa man, malinaw na malinaw ang direksyon.
Pinili ni Erdogan ang kanyang panig at ang panig na yon ay hindi ang Russia. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.